Mga kaibigan, ang cellphone po natin ay nagagamit po natin ito bilang notebook kung hindi pa nakakaalam ang iba. Ang ating pong cellphone sa ngayon ay hindi katulad ng mga dati pang cellphone. Marami po sa atin gumagamit ng Android, which is an advance. Advance po ang ating mga cellphone at nagkakamali po kayo kung sasabihin ninyo na hindi kayo marunong mag-operate ng computer. Because sa totoo lang, kayo po ay gumagamit ng isang maliit na software. Opo, software compatible po, ibig ko sabihin. Siyempre, ang hawak po nating mobile unit ay isang cellphone o isang Android device. Ang Android device ay nagagamit po natin bilang isang kasangkapan, isang maliit na forma ng computer. Hindi tayo gumagamit ng desktop na tulad ng nakikita ninyo, pero sa totoo lang, ang hawak-hawak ninyo ay isang computer device na hindi nahulaan ni Nostradamus na darating sa bawat kamay ng bawat halos lahat ng tao ngayon ay may hawak niyan. Maski katulong man yan, may hawak na cellphone yan. Ang isang bata ngayon, dalaginding na walang hawak na cellphone ay parang hindi siya normal. Hindi normal na buhay ang wala kang cellphone sa panahon natin ngayon, 2025. Kaya mga kaibigan, total ay hawak nyo naman ng isang makapangyarihang device. Makapangyarihan po yan dahil hindi po yan inabot ng ating mga ninuno. Ang nakakaabot lang po ngayon yan ay katulad ng aming mga kaedaran ngayon na we are on 50s. Sa mga tao na nasa 70s, malamang hindi na sila marunong gumamit yan. Maliban sa mga talagang katulad ni Presidente Rodrigo Duterte, medyo advanced siya kaya nakakagamit sa niyan. Pero sa mga tao na buhay pa sa ngayon pero ipinanganak noong 1901 or something like 1943 o panahon ng giyera ng nanay ko, sa panahon ng giyera ipinanganak, ay hindi na masyadong mahilig niyan at medyo alanganin na sila sa cellphone. Pero ang generation na yan ay naka-witness ng transformation from analog system. Wala pang computer, meron pang PTNT telegram, wala pang text messages noong araw. Naabutan po nila yan at kasama na rin po kami na nabiyayaan ng kaalaman na witness namin na umiiral pa ang PTNT telegram noong mga panahon yon. Wala pang cellphone. Ang transformation ng mga gadget na kung saan umiral ang Alcatel, mga analog, Philips Hubby, at ang pagdating ng 5110 ng Nokia noong unang panahon. Ang 5110, kapag mayroon yan ang isang tao, malamang congressman yan, maraming bodyguard yan, so naiwan niya yung kanyang 5110. 5110 po ay isang mamahaling gadget noong unang panahon, pinaliit na anyo ng isang cellular phone. Kaya ang 5110 ay hindi nakadesign para pang text kundi pang tawag lang ho yan. Ngunit sa pagdaan ng pag-advance ng technology, ang 5110 ay naging isang bagay na naipag-iwanan. Ang 5110, kapag meron ka niyan ng mga panahon ng 3310 at 3210, ay wala kang si binatbat, mahina ka na, wala ka na. So ang dala mo lang ay hindi talaga forma ng mas magaling pang text. So pagka yan ang hawak mo 5110, medyo obsolete ka na ng mga panahon yon, ng mga bago mag Y2K. Do you know what is Y2K? Year 2000 po mga kaibigan. Ngayon po, ang ibig ko po sabihin, sa panahon natin ngayon, na ang hawak natin ay isang makapangyarihang device na Android. Compliance sa mga software ngayon na applications. Even the AI ngayon, nagagamit natin ang ating mga handheld devices na ito upang makapag-search through internet. Kaya ang hawak natin ng isang komplikadong bagay, hindi ho simple ito. We have all the innermost gadget na simbolo ng makabagong panahon, simbolo ng advanced technology. This is it. By the way mga kaibigan, wala kayong magagawa kung kayo po ay hindi Muslim, kayo ay Kristiyano, wala kayong magagawa kundi kapag nasiraan kayo ng cellphone, nasira ang charger niyo,
pumunta lang po kayo, patalasas lang ho ito, punta lang po kayo sa mga Musliman, sa mga kapatid na Muslim, at sila ay nagbibenta niyan, available sa mga kapatid na Muslim. Sila ang number 1 na nagbibenta niyan, mga parts at accessories ng cellphones. Mga kaibigan, balik tayo sa main topic. Ang ibig ko sabihin po, ang ating cellphone ay nagagamit natin upang tayo ay makapag-jot down, just in case po na meron po tayong mga mahalagang bagay na napunta sa ating kaisipan at gusto nating isulat, madali lang po yan. Gamitin nyo po ang cellphone, hindi nyo na kailangan bumunot po ng ballpen. Ang cellphone natin ay mabilis na bagay upang ma-jot down natin, maisulat ang lahat ng mga bagay sa mabilis na paraan. Ngayon mga kaibigan, nire-recommend ako sa inyo yung Google Docs. Google Docs kasi napakalaking bagay. Ang Google Docs po ay ito yan. Ang Google Docs ay napakahalagang taguan ng mga information. Ang Google Docs po ay nakatali po yan kapag ito ay iyong nirehistro sa iyong cellphone. Ang application po na ito, automatic po yan, naka-attach po yan sa inyong Google account. So kung halimbawa nawala po ninyo ang inyong gadget, ang inyong cellphone nasira, nasagasaan o ano pa man nangyari sa cellphone ninyo, nahulog sa baha, marirecover pa rin ninyo yung mga bagay-bagay na mga inilagay nyo doon sa inyong Google Drive, sa inyong Google account. Yun ang pong kagandahan ng Google Docs. Dahil yan po ay na-upload automatic sa internet sa inyong Google account. Kaya pag kayo po may bagong cellphone, automatic po mayroong kopya ang inyong bagong cellphone doon sa mga dati mo ng record na nandoon sa inyong Google application. Kaya mga kaibigan, ang Google account ay huwag nyong babayaan na hindi nyo nabackupan. Gumawa kayo ng 1 hanggang 2 Google account. Pagawa kayo sa inyong mga anak kung hindi kayo masyadong maalam. Ngayon, ang password nyan ang huwag nyong kakalimutan. Upang hindi po kayo mahirapan. Just in case na mawala ang cellphone ninyo, ang mga bagay na nakasulat, mga dokumento na na-screenshot ninyo, na picturean ninyo, mga dokumento na galing sa mga mahalagang source, pag naingatan ninyo yan, nabigyan nyo ng copy ang inyong Google Docs, yan po ay automatic na malilipat nyo sa ibang mga unit ninyo. Para lumalabas po nito na yung inyong mga gadget ay gadget lang yan. Ang Google Docs ay isang virtual. Yan po ay isang tools na sa inyo na po yan. Ibinigay sa inyo, binili nyo sa Google's, libre po yan. Pag nagkapag-subscribe ka ng additional memory po yata, yan ay nabibili nyo po. Pero ang totoo, once na nagkaroon ka ng Google account, ay madali nyo na pong ma-access ang Google Docs. Ang Google Docs ang nag-iingat ng lahat ng mga files ninyo na nailagay dyan. Birth certificate ng anak ninyo, mga dokumento ng lupa, may ninyong i-upload dyan. Dahil bigyan nyo ng kopya, upang sa ganun meron kayo. Huwag lang po video. Kasi ang video po hindi po nailalagay dyan. Kundi nailalagay naman po yan sa ibang pagkakataon video vlog ko sa inyo. Yung patungkol naman dyan sa Google Drive. Sa Google Drive po na tayo makapaglagay ng mga videos. Pero sa ngayon, ang topic natin is Google Docs. Kung papansin niyo sa akin, marami kong dito mga nailagay. Marami na pong laman ng Google Docs ko. Pero napansin ko, halos unlimited po ito. Ang dami mong pwedeng ilagay. Ngayon ko, para hindi ka malito, once sa maghahanap ka na po, alam mo, maghahanap ka na sa dami niyan, di ba? Sa dami niyan. So, ganito ang ginagawa natin para madaling mag-research, madaling maghanap. I-click nyo lang po yan. Balik po tayo. Halimbawa po ito. Sa ibang vlog po, iba-vlog ko sa inyo ang pinakamagandang paraan ng pag-aayos ng ating mga dashboard ng cellphone. Pansinin mo yung aking dashboard. Ayan. Ang dashboard ko po ay nakaporma sa aking gagawin, sa ginagawa araw-araw. So, wala pong magulo dyan. Lahat nakaayos po yan. Ngayon, ang topic natin, Google Docs. So, ang Google, madaling hanapin kasi isang click ko sa main menu, konting slide sa kaliwa, and then ito na. Ayan, ito po yung logo ng Google Docs. Ayan. Ayan. So, gusto kong hanapin yung self-discipline. Halimbawa, ayan. Lagay ko lang, self-discipline videos yan eh. Ayan, lumabas na. So, ito, click ko lang. And then, lalabas na diyan yung mga gusto kong panoorin. Ayan. Ayan. Tago ko na.
Lahat ng mga gusto kong panoorin dyan para sa payong sarili, mga hindi ko alam na alam ng mga mayayaman o ng mga magagaling. So hindi ko, pag nanonood po ko ng YouTube, kinukuha ko po yung hindi na gusto, pakita ko sa inyo halimbawa ito. Halimbawa po, may nakita ako sa YouTube na isang magandang palabas o isang bagay na paborito kong o kaya cute, isang bagay na gusto ko. Halimbawa po ito. Ayan. Halimbawa ito. Halimbawa ito. Mahilig ako nito kay Jimmy. Effective communication is one of the most valuable skills you can develop. Matagal na akong patay yan. Pero siya Whether you're speaking to one person or addressing a crowd, the way you convey your thoughts can make all the difference between being understood and being ignored. Sinishare yung kanyang boses. At Now here's the truth about AI system na communication. rin para It's marinig not ng just mga kabataan. about what you say. Andito lahat yung mga magagandang It's about payo, how you say it, when you say it, ipapayo ng ating and mga most magulang importantly, ay positive. how it's received by the other person. Paano ko po ito nasisave? Pag may mga ganito Communication gusto kong mga is a content, two-way gusto street, po ito. and being effective requires you to be intentional in every interaction. Share. And then, ito pong The ability to communicate well can improve your relationships, open doors in your career, and help you make a lasting impact on those around you. Ngayon, ito nga But pala good communication doesn't happen by accident. It's a skill that requires practice, self-awareness, and a commitment to improvement. So, balik tayo sa Google Docs. Okay. As we explore what it takes to become an effective communicator, I want you to think about communication not just as a skill, Click ko dito. but as Para an maka-add opportunity. ka pa dyan, kailangan nyo Every word you say, every gesture you make, and every moment you spend listening is a chance to connect with click nyo others po yung in a meaningful edit na way. yun, edit symbol. And then, Communication is not just a tool for exchanging information. It's the foundation for building trust, dito yung understanding, and influence. and then, ilalagay ko dito. The strategies we're about to discuss are practical and timeless. They're not about gimmicks or shortcuts. They're about mastering the fundamentals. 9 tips And when you get the fundamentals right, Yan. Keyword lang naman. you'll find that your ability to connect, persuade, and inspire will transform in ways you never imagined. So, nakalagyan na dyan. Ang limbawa naman ang The first essential trick to master effective communication is learning how to listen with intention. Listening is one of the most underrated skills in communication, and yet it is one of the most important. yung mga comment ko sa YouTube, minsan When we think of nilalagay ko communication, we often think of speaking what we say, how we say it, and the impression we leave. dito. Marami akong mga But true connection begins not with what you say, but with how well you listen. Halimbawa, yung Listening with intention is about more than just hearing words. Punong kahoy. It's about being fully present in the moment, paying attention to not only the content of the conversation, but the emotions, tone, and meaning behind the words. Copy. Most people listen to respond. Nakopya mo na yan. They're already forming their next sentence while the other person is still speaking. But if you want to be an effective communicator, Okay. you must shift your focus. Listen to understand, not just to reply. Think of a time when you felt truly heard. Maybe it was during a Manual po na unrouting yan. Yan po mga, ngayon po, ang isa pang mga magagandang gamit ng Google Docs. Halimbawa, ikaw ay isang pulis o isang gwardiya, gusto mong mag-ulat. Ang gagawin mo na lang, kunin mo lang yung headings. Ayan. Yan. Gusto mo sundin halimbawa ito, kopyahin mo na lang. Yan. Yan, nagustuhan mo yung format, halimbawa, kopyahin mo. Dahil sa kakain gumawa ng bago. Okay. Ngayon, dito ka na rin gumawa kasi magandang gumawa dito sa Google Docs. Mag-add ka lang ito, click mo lang yan. Google Docs file. Higyan mo na ng pamagat.
lagyan mo pamagat. Cut 1. Halimbawa po yan po ang inyong title, ano? And then ito ang ginagawa natin dyan, paste. So nandito na agad yun, na-open agad natin. Ang gagawin natin, kusunan mo lang yung programa na yan, kasi yan po, kapag tinignan mo sa legal size, kapag sinadmit mo ito ng forma niyan, hindi mo na ipaprint. Okay, so ang gagawin mo, kunin mo lang yung mga bagay na yan, i-edit mo na lang. So halimbawa ay okay, tanggal natin yung print. Ito, halimbawa, conclusion and findings, anong remarks, yan. Coordination and action taken, ano ba yung ginawa ninyo? Halimbawa, ito, tanggalin mo na yan. Oo, tanggalin mo na yan. Yan. Gagawin mo, cut mo lang. Tapos, kung pwede, i-highlight mo yung done. Yan. Okay. And then, baba mo ng konti. Ang nga pala, pagbaba, ito lang kinikilik dyan. Yan. So dito pa lang sa cellphone, para ka nang may laptop. Ngayon, pwede mong tagalogin na iulat agad sa presinto at kagyat na action. Okay, halimbawa, ganun yan po yung inyong innovation na ginawa o pagpalit. Okay, yan na po yun. Napalitan nyo na yun. Pati remarks, pwede nyo palitan kasi iba naman yung report ninyo eh. Pero yung format, ganun pa rin. Lagyan nyo yung oras, urahin nyo. Ito, yung oras lang baguhin nyo. Halimbawa, ang nangyari yung bagong insidente ay 0700. Yan. Parang babaguhin nyo lang. Ano ba yung nangyari? Ganito lang ang gawin nyo. Okay, bago mo burahin yan, pwede mo dito ka lang muna sa baba. Ayan. Ayan, click mo lang to. Gawin mo na yung gusto mong gawin dito na isulat. Diba? Ngayon, pag meron kang maling na isulat, mali, hindi pala dapat pala, kundi ano pala, dapat pala ay itim. Mali yan. So, doon naman baguhin. Ganyan mo nila muna kasi mapupula talaga yan. Yan. Ang gawin nyo dito sa taas ang logo na yan, and then ilagay nyo ito, gawin nyo mag-itim. So nakapula yung kanina. Okay. Yan. So pag gabinyura mo yan, buburahin mo yan. Pag nag-type pa ulit, itim na yan. Yan. Cut. Alright. So wala na. Hindi ba nang ilagay mo yan yung gusto mo? Ang sarili mong ulo. Diba? Yan. Hop. Ibahin mo. Matigas ang ulo. Gawin mo black. Thanks. Okay. So, taken. Yan. Block na siya. Yan. Sulat na ng sulat yan. Ang pagbo-bold ito,
Pag klinik mo to, magiging malaki yung lalabas. So, pag tinanggal mo yan, liliit na dito. Ayan. Yan lang po paggawan report. Halimbawa ito, gusto mong palakihin nga pala ito. Ayan. Gusto mong palakihin yung letra. Dito ko lang pitik sa taas. Yan, yan. Tigil mo lang yan. Ayan, dito ka sa number. Yan. Palakihin mo. Ayan, halimbawa na naman to. Okay. May conclusion and findings. Diba? So ito. Yan. Edit. Okay. Huwag nyo kakalimutan yung edit. Puntay mo lang dito. May conclusion and findings. Ano lang. Alright. Tapos, click mo ito. Pwede yung baguhin kung gaano ka lang yung letra. Okay. Dito. Hanapin mo lang dito sa X. Gaya mo lang 14. Yan. Ayan ang normal. Boom. Bumalik na ulit. Oh. Ngayon sa atin, dahil nag-iiba, click mo ulit. Ayan. Oh. Balik lang, balik lang. Ito. Yan. Okay. Oh. Balik. Balik. Sama natin to. Paste. Ayan. Oh, yan po. At yan. Gusto tayong pag-i-space po. Ito. Yan. Yan. So, yan. Madali nila mag-edit. Baguhin mo yung pangalan mo dito. Edit. Okay, pangalan mo. Alvarado, halimbawa. Yes, Alvarado. Okay. So, ito yung paano gamitin ang Google Docs. Okay. Isa pa, paano ito gamitin? Pwede tayo ulit sa pamagat. Ito, pwede ka ulit maglagay dito. Halimbawa, sa kalagitnaan ng report. Halimbawa, dito. Click mo pala yung edit. Wait lang. Ito. Ayan. Click mo yun. Halimbawa, dito. Dito. Pwede ka maglagay yung picture kung gusto mo. Alright. Dito, click mo lang yung plus. And then image. Tapos, photos. Kung nasaan yung halimbawa ito sa camera mo. Ayan na. Andyan eh. Huwag lang video. So, pagkagawa ko na report, hindi mo isinit yung picture. Ang ginawa mo, pasok mo siya. Okay? Ayan. So, pwede picture, pwede mo i-clip dito. Lahat. So, meron pang kopya, pwede mo ilagay dito. Okay. Sana nakatulong ito sa susunod. Marami pa kong topic tungkol sa Google Docs na yan na bago kinabangan natin lahat. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.